The triumphs of faith. Ibig sabihin, sa pananampalataya, walang talo. Lagi kang panalo sa pananampalataya. Walang natatalo kapag nananampalataya. Okay? So, last week po, tinalakay ni Pastor James yung topic na our words aligned with God's Word. Nag-a-align po tayo doon sa sinalita ng ating Diyos. Kumusta po yung ating pag-a-align? Nung bang mabalitaan natin na may bagyo ay kinutuban tayo? O nag-align ka doon sa salita ng Diyos na siya ang bahala sa iyo? Kasi nag-a-align tayo Kumusta? Kasi yung buong isang linggo parang ang tagal Parang ang haba ng isang linggong yun na okay, sa mga empleyado, walang pasok, walang ginagawa, nagtsatsampurado. Pero sa iba, yung bahay ay umaalis na. Nagbakasyon na yung bahay, lumangoy na ng kanya. Meron ho ba ditong bahay na nilangoy na? Wala naman. So tayo ay pinagpala ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? May damit ho tayong nasusuot, hindi basa lahat. So ang iba'y walang damit, nanghihingi pa ng damit, may nakukumot tayo, may nagagamit tayong unan, mapagbiyaya po at mabuti ang Diyos. Amen? Halos buong halos buong Pilipinas na apektuhan ni Christine. Pero nung ibalita yung Kalumpang River, na red alert na, sinarhan na ang tulay, doon ho ang bahay namin, sa ilalim, sa gilid ng Kalumpang River, sa may plaza. Alam niyo naman, ang tibok ng puso, minsan inataas na baba, nataas din. Pero mamaya pag-aaralan natin kung paano tayo mananampalataya sa Diyos, kung paano tayo nagtagumpay sa pananampalataya sa Diyos. May balita pa, nababalik pa uli. Nag-iikot-ikot lang si Christine doon sa West Philippine Sea. Gusto ba niyong bumalik? Our words align. Kailangan mag-align tayo. Kailangan kumuha ka ng tabak, sabi ng matatanda, at tabakin mo ika ang bagyo. Huwag mo nang ipaghanda, kasi kaya daw naging masungit ay hindi ipinaghanda si Christine. Nagdabog. Okay, the triumphs of faith. Wagi ang nananampalataya. Alam mo nyo, nagtala ang Biblia ng mga taong nagtagumpay dahil sa pananampalataya nila sa Diyos. Sa Book of Hebrews, lalo na doon sa chapter 11, nasulat ho doon yung mga nanampalataya sa Diyos at hindi nabigo. Almost mula po yun kay nasaan yun? Mula kay Abel hanggang kay Rahab, yung patutot nung manampalataya sa Diyos, kahit hindi mananampalataya, kahit ikaw ay hintil, basta ikay nanampalataya sa Diyos, nagtatagumpay. Humahanga pa nga ang Diyos do sa mga hindi talaga Hudyo, nanampalataya. Na-amaze pa si Jesus nung nanampalataya yung isang babaeng Kananeo at saka yung centurion. Aba, ay dakila ika ang pananampalataya. Wala pa akong nakitang pananampalataya na kagaya ng sa mga ito. Kaya po yung book ng Hebrews ay talagang, kung may listahan doon, ay listahan ng mga taong nanampalataya sa Diyos. Basahin po ninyo, mababasa po ninyo yun. Sisimulan ko na po dito sa sinamarize, sa Hebrews 11:32 to 35. Sabi diyan, time will fail me if I tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets. Their acts of faith are summarized. Itong ginawa. Anong nangyari nung sila ay nanampalataya? Who by faith conquered? Anong kinonquered nila? Hindi isang bayan lang, kingdoms. Isang buong bansa kinonquered nila dahil sila nanampalataya sa Diyos. Perform acts of righteousness, obtained promises, shut the mouths of lion. Matindi ho ito. Nakapagpasarado ka ng bibig ng leon. Kaya dapat yung bibig ng asawa mo, mapasara mo din pag nagbubunga nga.
joke lang, hindi po nagbububanga ang aking may bahay. Pero wala kaming bahay kasi nakikituluyan po kami. Nagpasarado ng bibig ng mga leon. Quench the power of fire. Matindi ho yan. Escape the edge of the sword. Talagang nakataka sila sa mga tabak. At yung mga mahihina, naging malakas. Hindi dahil sila'y nag-gym, kundi dahil sila ay nanampalataya at sa biyaya ng Diyos. Became mighty in war. Hindi naman nag-aral si David na makipagdigma, pero naging mighty siya. Naging dalubhasa siya. Mas mahusay pa kay kay Achilles. Put foreign armies to flight. At yung women nila ay natanggap yung kanilang mga patay. Yun po ay natala sa Book of Hebrews. Yun po ay natala doon sa lumang kasunduan, halos lumang kasunduan. Pero pagdating po sa atin na hindi naman dalubhasa o hindi naman kilala ang Diyos, hindi tayo marunong manampalataya, tayo ay zero. Pagdating sa pananampalataya, wala tayong pananampalatayanan. Wala tayong focus, wala tayong object, hindi tayo naturuan kung papaano mananampalataya. Naturuan tayo ng relihiyon, ng mga hakbang at paraan para gawin mo ito. Para panampalatayanan mo kung sino man yan. Kaya nga hanggang dingding lang ang abot ng pananampalataya natin nagbabase tayo doon sa mga bagay na ating nakikita. Tama ho ba? Kapag hindi mo na nakikita yung isang sasambay mo, hindi mo na kayang sambahin. Hindi ka makakasamba. Hindi ka marunong sumamba dahil wala kang pananampalataya. Tama ho ba? Wala tayong pananampalataya. Kahit nga dahon ng palapa, basta nagkahugis ng tao, sasambahin ng tao. Naalala ko noon, ako'y batang-bata pa. Pero matanda na rin ako noon. Meron doon sa lipa na palapa ng nyo, kung nabalitaan nyo, natutukan lang pala ng spotlight. Ay talaga namang dinadayo. Tapos may bumagsak pa na amoy na bulaklak doon sa amin, doon sa may lipa. Ay talagang dinadayo ho kahit nga kubeta, basta may nakitang hugis ng tao, sasambahin Bakit? Hindi ka marunong. Zero ka sa pananampalataya. Hindi established ang pananampalataya. Hindi ka naturuang manampalataya. 400 taon tayong pinaikot-ikot. Hindi naman tayo naturuang manampalataya sa tunay na Diyos. Hindi po tayo naturuan. Kaya nga hindi makalampas ng bubong ang ating pananampalataya. Kung ano-ano na lang makikita natin, maghihilera ka kung sino man yan. Santissima, Santo Toribio, Santo... Basta lahat ng santo na naririyan, na nakikita mo't nakapila, may mga may mga designation kung ano ang pwede mong matanggap dyan. Kung gusto mo ay anak, merong kung gusto mo ay magkameron ka ng negosyo at makapag-abroad ka, merong specific. Walang kasiguraduhan. Hindi kasi tayo naturuan ng relihiyon ng tunay na pananampalataya. Mahirap po nito, sabi sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pag sinabing Espiritu, hindi nakikita. Yung sinasamba mo dati, hindi ay nakikita. So, sala, lisya, mali yung iyong ginagawang pananampalataya. Sa tingin mo, tatanggap ka ng dalangin at hiling mo sa isang mali at lisyang sinasamba mo? Sa tingin ko, hindi tayo makatatanggap sa mali, kung mali ang ating pinagtutuunan. Sabihin mo, mabuti na lang. Sa unang Timoteo 1:14 ay binigyan tayo ng ganito, the grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Sa Tagalog po, ang sabi diyan, pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya. Pag ipinagkaloob, meron na, wala pa. Meron na.
Ito ang napakaganda ngayon, pinagkalooban ka ng tamang pananampalataya, buhat sa pagpapasagana ng Diyos at buhat sa Kanyang kagandahang loob. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Ano yung pinagkaloob niya sa atin? Pananampalataya, pag-ibig na matatagpuan sa ating pagpupursige. Yung ba sinabi? Hindi. Matatagpuan lamang yan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nakipag-isa na ba tayo kay Kristo Jesus? Meron ka ng pananampalataya Meron ka ng natanggap na pananampalataya, nasa iyong kaloob-looban na yan. Kaya yung regalong nasa iyo, any gift, however, once na iyong natanggap, possession mo na yan Niregaluhan ka ng Diyos, nasa iyo na yan, walang problema. Gamitin mo man o hindi, pwede. Pero mas maganda kung gagamitin mo. Nasa iyo na yan, pag-aari mo na yan. Hindi na yan maaring bawiin pa sa iyo. Gagamitin mo na lang yan para sa Kanya. Kaya, ang pananampalataya po, kung magpapakadalubhasa tayo sa isang bagay, ito ay ang pagiging dalubhasa natin sa pananampalataya. Nakuha ho natin, kung magiging dalubhasa tayo at magpapakagaling, galingan na natin sa pananampalataya. May object na, meron na tayo binigyan na tayo ng pananampalataya, gagamitin na lang natin. At makikita ho natin, nakakita ho na kayo ng player ng headdress. Ay, hindi alam ng mga bata yung headdress Chess. Meron akong nakita, naglalaro siya, simultaneously, marami siyang kalaban. Hindi ako nagulat kung marami siyang kalaban. Ang maganda nito, nakapikit pa siya. May piring. Tapos yung isa, sinasabi lang niya, C4, rock to C4. Sinasabi lang niya yung, pinapakinggan lang niya. Tapos alam na agad niya yung kanyang ititira. Bakit? Ay nagpakatalubhasa itong grandmaster na ito sa chess Na kahit siya nakapikit, hindi niya kita yung mga piyesa. Aba, ay anong husay? Nagpakadalubhasa siya sa larangan ng ajedrez. Kapatid, saan ka magpapakadalubhasa na ikaw ay may binigyan ng Diyos ng pananampalataya? Magpakadalubhasa po tayo sa pananampalataya. Galingan natin ang galing na galing. Husayan natin ang husay na husay. Sapagkat yan ay ibinigay sa atin, hindi para sa kalugihan natin, para po yan sa atin. Amen? So, ang faith is only and given exclusively to the redeemed. Ikaw ba'y tinubos na ng dugo ni Kristo? Nasa sayo na yan. Exclusively. Kasi may dalawang grupo ang tao. Isang mananampalataya at isang hindi marunong. Isang mananampalataya at isang hindi nananampalataya sa Diyos. Noon, dati, kahit marami tayong kilala na parang sinasampalatayanan, hindi tayo mananampalataya. Dahil hindi pa tayo natutubos ng Diyos. Pero ngayong natubos na tayo ng Diyos, pinagkalooban tayo ng Kanyang biyaya, ng napasaganang biyaya, ng pananampalatayang ito. Bay, sayang naman kung hindi natin gagamitin ang pananampalatayang ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi po na-develop ang pananampalataya ng any virtue. Hindi mo mawa-work out yan. Ngayong araw na ito, magpapakabit ako, dahan-dahan akong makatatanggap ng pananampalataya. No. Once na ibinigay sa iyo ng Diyos, kumpleto na yan. Lahat-lahatan na yan. Buhat sa Kanyang masaganang biyaya, kumpleto na yan. Gagamitin mo na lang para sa Kanya. Para maintindihan po natin, tingnan natin yung ibinigay sa ating pananampalataya. What is faith? Hindi ho ito asawa ni Brother Ayo. Faith, ang ibig sabihin nun yan ay pistis sa Griego, sa Latin naman ay fide. Ang ibig sabihin, simpleng-simple, magtiwala ka ng lubusan at magkameron ka ng kumpiyansa. Kanino? Pagdating sa pakikitungo mo sa Diyos, when it's relating to God, the conviction that God exists. Yun lang naman Simpleng-simple yung binigay sa iyong pananampalataya. Patungkol sa Diyos, may conviction ka na nag-i-exist ang Diyos, that God is the creator and ruler of all things. Siya yung lumikha at siya yung namamahala laban sa bagyo,
Ayos ang alignment ng mga universe, hindi ka babagsakan, hindi mawawala sa forma yan, hawak yan kasi siya ang ruler, the provider and bestower of eternal salvation through Christ. So inilagay na yan, naalaman mo na siya ang Diyos, na siya nag-i-exist, na siya ang may control ng lahat ng bagay. When relating to Christ, ito ay yung strong and welcome conviction or belief that Jesus is the Messiah. Okay? Through whom we obtain eternal salvation in the kingdom of God. Kaya ka nakapananampalataya ngayon sa Diyos na siya yung tagapagligtas, na si Jesus ang Messiah, kasi meron ka ng pananampalataya, binigyan ka ng pananampalataya. Pero hindi lang po nagtatapos yan. Diyan sa pananampalataya sa ating Diyos Ama at kay Kristo. Pagdating sa buhay, pananampalataya o sa Christian life, sabi sa number 3, faith enables the believer to know God's prepared will. And God's prepared will are directly connected in Scripture. Ano ibig sabihin ng prepared will? Ay yung talagang the best. Yung talagang kalooban ng Diyos. Ang pananampalataya natin ay nagbibigay ng energy, ng enablement, para malaman natin yung perpektong kalooban ng Diyos. Hindi tayo nanguhula kung ano yung kalooban ng Diyos kasi meron kang pananampalatayang nasa sayo. Hindi ka nagtitiwala sa mga horoscope. Dati, tama, araw-araw, bibili ka ng comics, tapos titingnan mo ang horoscope mo. Hindi ka nagre-rely kay Ate Irma sa bolang kristal. Hindi ka. Sa scripture ka na nagre-rely ngayon. Ay, yung si Ate Irma po, isa batibot po yun. Wala na ngayong batibot eh. Merong tambalang inaantay kasi nakarely ka doon sa zodiac sign mo. Ano zodiac sign mo? O alam nyo na yan. Kung Scorpio ka, iniintay mo ang kapartner na nakatalaga sa akin na magiging asawa ko ay Cancer. Sakay, hintay mo ng Cancer, nagka-ulcer ka na. Di ba? Hindi na ho tayo nagre-rely sa mga ganyang bagay. Bakit? Alam mo na yung kalooban ng Diyos. Nasaan ang kalooban ng Diyos? Yan, basahin mo sa salita ng Diyos. Nasulat na yan para ikaw ay dyan magbase, hindi kung saan-saan. Titingnan pa ang palad, kung saan ang direksyon, letter M. Alam na this. Tingnan nyo, letter M, mayaman yan, yayaman yan. May pwede ding mahirap, MA. Walang kasiguraduhan, pero ngayon, dahil may pananampalataya kang inilagay sa iyo, sa kaloob-looban mo, pwede kang manampalataya sa kanyang salita. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Romans 12:2 and 3, do not be conformed to this world. Ano ba pattern ng mundo? Hindi sila nananampalataya, walking by sight ang mundo eh. Sabi, huwag kang gumaya sa mga nasa mundo, lumalakad ang mga yan sa mga bagay na nakikita. Be transformed by the renewing of your mind so that you may prove what the will of God is, which is good, acceptable, and perfect. Anong kalooban ng Diyos? Good, acceptable, perfect. Naalala ba niyo yung kwento ni Pastor, yung natural consequences of our choices, yung batang babae na sa halip na mag-aral, kumarengking, anong nangyari? Suffer the consequences. Wala nang eternal consequences, pero yung natural, dahil sa mali mong desisyon ng pagpili ng kalooban ng Diyos, lalo na sa pag-aasawa, mga bata, mga kabataan, yan ay habang buhay niyong papasanin. Gusto ba niyo na pag kayo nagkaasawa ng unbeliever, uutusan kayong bumili ng sigarilyo? Uutusan kayong bumili ng alak? Gaano kasakit yun bilang ikay mananampalataya na ang asawa mo yung utusan ka? Ay pag hindi ka inutusan, anong matatanggap mo? Kutos. Tampuyong. Sabi doon, igalang mo ang asawa mo. Kaya ang pagdesisyon po ay hindi nakabase sa ating damdamin, hindi nakabase sa ating palad, hindi nakabase sa alinhada ng mga stars,
hindi kung kabilugan ng buhay. Hindi ho ganun. Nakaalinyada po ang ating buhay Kristiyano sa salita ng Diyos. Amen? Magbago ho tayo ng isipan. Magbago ho tayo ng isipan. Hindi yung nabigyan ka lang ng 3 choknat at 1 Cloud9 ay I love you na agad. Amen? Wag ganon. Mag-isip, maghunos dili. Sabi ng matatanda, 1,000 beses mong iisipin dahil yan ay hindi lamang 1 taon na makakasama, hindi lamang 2 taon, hindi lamang 5 taon. Hanggang sa pumuti ang buhok niyan, makakasama mo yan. Makikita mo ang mabuti at masamang karakter niyan. Hindi mo naman pwedeng hiwalayan. Kasi sabi ng matatanda, yan ikang pag-asawa ay parang hindi kaning pag isinubo mo na mainit, ay pwede mong iluwa. Alam nga namang iluwa mo yun, ibalik mo sa kanyang magulang. Hindi po. Yan ay habang buhay mong titiisin. Habang buhay mong pagsisilbihan, habang buhay mong kakasamahin. Okay ho ba yun? Mag-ingat, mag-isip. Ialinyada ang pananaw doon sa salita ng Diyos. Hindi ho mahirap kasi ang Diyos na may nagpo-provide. Si Adan niya, binigyan ng Eva, ikaw pa kaya ang hindi bigyan. Amen? Huwag ka lang atat. Hindi lang natin alam kung kailan. Yun lang. Lord, bakit ang tagal naman? Pwede bang na lang, next season na lang? With faith, ang sabi doon, there is no strain or tension. Hindi yung parang nakikipaghilahan ka. Kapag may pananampalataya, meron tong elemento ng kasiguraduhan. It has an element of assurance and confidence in it. Pag nanampalataya ka sa Diyos, hindi yung pinipilipit mo ang Diyos. Naturuan ho tayo ng ganyan bombahin ang kalangitan bombahin ang pintuan ng gate ng langit. Paano pagpasok mo? Wala ng gate. Binomba mo na. Pilipitin ang kamay. Meron ng isang namatay na mangangaral. Prayer vigil ang buong Pilipinas at sinasabing ating kalampagin ng langit. Parang ganun napakahigpit ng Diyos para marinig ang boses natin at pag tayo nag-iingay at nagkakameron ng hunger strike ay naririnig tayo ng Diyos. Hindi po. Sa faith, relax ka lang. Walang strain, walang tension. Kalmado ka lang. Kagaya ng pagsasalita ko. Amen? Kalmado ka lang. Kapag sinabi ni Paul James na akin ang bundok ng makulot, sabi ni Pastor James, iyo yan. Kalmadong kalmado. Kaya yung makulot, mayroon naman nagmamayari. Si Doc. Yun na lang banoy ang inyong pag-ariid. Marami nag-aagawan doon. The more we learn of the Lord, the more faith we can place in Him. Tama ho ba yun? Kung papaanong nakikilala mo ng lagi-lagi, araw-araw, miya't-miya ang Diyos, ay the more na makakapaglagay ka ng pananampalataya kung sino yung Kristo na yan. Kaya nga nung nabuhay si Kristo, nababalitaan lamang ng mga tao kung sino si Kristo. Yan yung nagpapagaling. Bawat madaanan, gumagaling nga. Dahil nanampalataya sila, narinig na yung balita. Yan, si Kristo nagpapagaling. So the more you know, the more na nalalaman mo si Kristo, yung kanyang tinapos na gawa, the more na pwede kang maglagak ng pananampalataya sa Kanya. Kaya nga ang himok ni Pedro sa atin, sa ikalawang Pedro 3:18, hinihimok tayong lumago. Saan? Lumago sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon. Kung meron kang paglalaguan, kung meron kang pagyayabungan, lumago ka kung paano nakikilala mo si Kristo, lumago ka sa biyaya. Para mailagak mo sa Kanya ng higit-higit ang iyong pananampalataya. Roma 1:17, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Papaano? Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Kaya ang ating pananampalataya ay napakahalaga sapagkat diyan ho tayo mapapawalang sala.
At ang ating pananampalataya ay buhat sa simula hanggang sa wakas. Kaya kung saan ka magpapakadalubhasa, sa pananampalataya, naririyan ka na. Binigyan ka na ng Diyos ng regalo ng pananampalataya, galingan mo na. Kung ano yung nakikita mo mga promises ng Panginoon, kung paano mo nakikilala si Kristo, ilagak mo na doon. Itodo mo na. Dala pati pamato. Huwag ka nang magtitira. Bakit tayo dapat mabuhay sa pananampalataya? Letter A, kasi ito yung kasiguraduhan ng mga bagay na inaasahan mo. Faith is the assurance of what we hope for. Hebrews 11 verse 1. Now, faith is the assurance. Ano yung assurance? Title deed. Meron ka ng hawak-hawak, meron ka ng confirmation. Pag sasakay ka ng eroplano at nagpa-booking ka at nag-confirm, aba, ay malaki-laki na ikaw ay makakasakay, huwag ka lang mag-offload. Pero pag may confirmation ka na, meron ka ng titulo, binigay sa'yo, ito ang titulo ka ng bahay at lupa dyan sa Camellia. Iyo na yan, hindi pa. Hawak mo na yung title deed. Faith is the assurance of things hoped for. Sabi doon, ito yung ebidensya ng mga bagay na hindi natin nakikita. The conviction of their reality. So faith comprehends as fact. Hindi ho siya yung parang parang siyaw-siyaw lang. Hindi yung pangakong napuputol. Talagang realidad po yan. That what cannot be experienced by the physical senses. Yung mga bagay na natural, yung mga bagay na nakikita mo, pwedeng mabaliktad. Pero yung mga bagay, promises ng Panginoon, hindi na kayang mabaligtad. Yung mga instances, yung mga nararamdaman mo, mga feelings, yung mga pwedeng mabaliktad. Okay? Pero yung mga bagay na hindi nakikita, permanente na yan. Ito ay faith comprehends as fact. Realidad. Mas realidad pa kaysa mga physical mong nakikita. Okay? Kasi ang lahat naman ng mga bagay na physical ay buhat sa wala. Buhat sa Kanya. Amen? So, kayang baliktarin. Sabi ng doktor, ang sakit mo, wika, ay terminal na. Husay. Saan ang terminal? Sa Grand Terminal. Pag sinabing terminal na, ay may pupuntahan ka na. Ihanda-handa mo na kung sa bulbok o sa balagtas. Kasi terminal na sinabi ng doktor. Pwede pa bang mabaliktad yan? Yes, pwede pa. Kasi hindi final o hindi final ang sabi ng doktor. Sabi lang ng doktor yon. Pero hindi tayo nagre-realize sa sinabi na, sabi doon, ang sakit mo sa balat ay habang buhay mo nang mararanasan. Yakapin mo na yan. Kung saan ka naroroon yung balat na yan na Makati. Tanggapin mo na, huwag ka nang manampalataya. Kasi sabi ng doktor, yan ay talagang matagal maalis. Kung maalis man yan, kung ikaw ay umalis na sa mundong ito. May chronic diseases ka na i-maintain mo daw habang buhay. Maintenance habang buhay. Dahil kinapitan ka ng diabetes type 1. Diabetes type 2. Sabihin mo, hindi kita type. Pwede pa huyang ma-reverse. Walang sakit na permanente. Wala akong sakit na hindi kayang bayaran ng dugo ni Kristo. Ayun yan, patay na bubuhay. Kaya huwag ka namang matapos na dahil sinabi ng doktor, niyayakap mo na yung realidad na ito'y sakit ko na. Ito'y i-maintain ko na. Naalala ko sabi ng mga iba, life begin daw at the age of 40. Yung pala, maintenance is at 40. Maintenance begin at 40. Tatanggapin mo ba yan? No, hindi. Huwag mo tanggapin yan. Pag sumasakit-sakit na mga gulugod mo, mga paa mo, mga kasukasuan mo, kapag tumataas ng uric mo, sugar, alta presyon, i-reverse mo. I-align mo sa God's Word.
I am healthy, I am wealthy, I am strong. Bay, sayang ang pinagpaguran ng ating Panginoon. Sayang ang pananampalatayang nakatanim sa iyo kung hindi mo payayabungin, kung hindi mo gagamitin. Amen? Titigil ka na ba sa pananampalataya dahil yan ay sinabi ni doktor, at sabi ng laboratory ay yun ang resulta talaga? Ay, confirm po eh. Talaga pong dinoble, mayroong pang second opinion po eh. Talagang yan po. Pinal na ba yan? O mas pinal yung mga bagay na hindi nakikita? Yun po yung pinal. Yun po yung fact. Yun po yung realidad. Yun po ang tunay. Amen? O mananampalataya ka at masusulat din ang pangalan mo doon sa Hall of Faith. Ito sino ba babanggitin ko? O, pangalan na lang ni Christine. Nanampalataya, gumaling, nasulat sa Hall of Faith. Nasulat dahil sa pananampalataya. Kasi tinitingnan ng Diyos ang bawat taong may pananampalataya sa Kanya. Kung ginagamit natin ang pananampalatayang ito. Ito ba'y false hope? Na sinasabi natin na pinaasa lang natin yung may mga terminal na may sakit pero wala naman talaga pag-asa, false hope? No, hindi ho ito false hope. Kita natin ng ebidensya ng ginawa ni Kristo nung siya'y namuhay. Amen? Kita natin eh. Nananampalataya, ipinufocus ho natin, ginagamit natin ang ating pananampalataya. Totoo ba talaga na si Jesus ay nagpagaling? Nagpalakad ng bulag? Ha? Ay, bingi pala. Nagpalakad ng pilay? Nagmulat ng mga bulag sa pamagitan lang ng putik? Totoo ba talaga yan? Oo, hindi. Eh kung totoo yan, pwede ka rin magtrust sa Kanya. Amen? Eh, kaya pala niya eh. Kaya mahalaga ho na nalalaman natin ang mga ginawa, pinperform ni Jesus nung siya'y nabubuhay, yung bunga ng tinapos na ganyan, para mailagak natin ito. Para yung mga namumuhay na hindi mananampalataya, makita nila na ito pala ang buhay ng mananampalataya, nakakaiba kaysa sa mga namumuhay na nagbabase sa mga bagay na nakikita. Anong nangyayari kapag ang lukbutan mo, ang kartamonida mo ay 5 piso na laman? Anong sasabihin mo? Naku, wala na akong pera. O sasabihin mo, naku, parating na ang biyaya ng Diyos. Yan ba'y kalokohan? Yan ba'y lang? False hope lang? Hindi po. Nananampalataya tayo sa Diyos eh. At walang kabiguan kasi yan yung realidad. Kumusta naman ang kartamonida mo? May kartamonida pa ho ba kayo? O yung inyong kartamonida ay anong tawag doon? Pardible. Nakapardible pa at nakalawit sa inyong mga... Kaya hindi ang tatay nakukupitan pero ang inay hindi nakukupitan. Kasi ang inay ang kartamonida nakapardible eh. Sa kanyang kankursilyo. Kaya sabi nga ni Pastor, pag may sakit ang tao, huwag mong sabihin kumusta ka. Kasi ang sunod na sasabihin niya, naku Pastor, ako'y lugong-lugo. Nanghihina pa Pastor, para akong dehydrated, wala akong power. Ang kumustahin mo ay ang kanyang pananampalataya. Pag may sakit, kumusta kapatid na yung pananampalataya? Pastor, nagpipait ako, nagagaling ako. Mag-iiba ang pananaw. Kasi nagigising sa sarili na, may dapat nga pala akong manampalataya dito sa nararamdaman kong ito at hindi yung sinasabi ng aking katawan. Yan ho ang buhay natin eh. Mananampalataya ka na ba? Mananampalataya na ba tayo? Ay, gamitin natin ang pananampalataya natin. Walang bayad dyan. Di yan tayo magpakagaling. Di yan tayo magpakahusay. Kung may pagkakagaling-galingan tayo, ayun ay ang pananampalataya natin. Kasi tinatawag tayong mananampalataya. Hindi tayo tinatawag na magdududa, tayo ay mananampalataya ka. Sinabi ng kapitbahay mo, ay hindi na aasenso yan. Paano mo tatanggapin yan?
Hindi mo na ba pananampalatayanan ng mga pangako ng Diyos? Kung wala kang Kristo, pwede mong tanggapin. Sabi ng kapitbahay ko, hindi na sensong buhay namin. Tunay nga yun. Naku, hindi na yan makapagtatapos sa pag-aaral. Saan kukot-kot ng tuition? Iba yung lagi ang sabi ng mga saan kukot-kot ng tuition? Alam niyo, isa sa hindi nauubos yung chismosa. Sabi ng chismosang kapitbahay, isang kahig, isang tuka. Minsan nga 5 kahig, hindi pa makatuka. Kahirap ng buhay. Sino nakaranas sa inyo ng ganyan? Ang baon natin dati ay pamasahe lang sa jeep. Para makatipid ka, maglalakad ka. Napaka-blessed ng mga bata ngayon. Nakahatid pa ng kotse. May mga driver pa, samantalang kami noon ay magpapalit pa ng kamote para magkamero ng papel. Bago magre-reklamo pa ang mga bata ngayon dahil walang load, walang cellphone. Napaka-blessed na ho natin. Isang kahig, isang tuka, mga yan kasi sa mata ng tao may limitasyon, pero sa Diyos walang imposible. Saan ka nagpuput ng iyong paniniwala? Sa Diyos, na ako'y makakapagtapos. Bakit? Ano ang sabi sa Pilipos? Ang galing ang iyong kayamanan. Pilipos 4:19, buhat sa hindi mauubos na kayamanan, kaya kaya mo bang ubusin ang kayamanan ng Diyos? Hindi. Ang maganda nito, hindi niya pinagdadamot. Ayan sinasabi, ibibigay niya ang lahat ng inyong. May kailangan ka ba? Yun, buhat sa hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi ko nga, nagiging aligaga ang tao kapag ang iniisip niya ang pangangailangan niya yung para sa bukas. Kung gusto mong ma-stress ang tao, ano kaya ang future ko? Ano kaya ang kakainin ko bukas? Bukas pa yan! Masyado kang advance. Pero ang sabi ng Panginoon, buhat sa Kanyang hindi mauubos, ay ibibigay niya. Purihin ng Diyos, hindi sa madamot. Amen? Sino nakakaranas ng mapagbiyayang Diyos? Pwede ho ba natin palakpakan? Sagot na ng Diyos ang pangangailangan mo, hindi lamang ngayon, hindi lamang bukas, kundi magpakailanman. Magpakailanman. Amen? Ganyan katapat ang Diyos pagdating sa ating buhay Kristiyano. Hindi ka lamang iniligtas para magdusa, hindi ka lamang iniligtas para pahirapan, iniligtas ka kasama ng pagpapalang bunga ng tinapos na gawa ni Kristo. Kung gagamitin mo ang iyong pananampalataya. Kung ayaw mo naman at naniniwala ka sa sabi-sabi, naniniwala ka kay kumare, naniniwala ka doon sa maraming cheese, edi doon ka ng iyong tapos magpo-post ka, parang ako'y nahihirapan na ngayon. Alam niyo, ang social media, ang Facebook, kaya nga maraming influencer ngayon Pero may Kristiyano ka, ang ini-influence mo ay negativity. Pwede namang gamitin mo ang Facebook na para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Magbago ho tayo ng isip. Mag-ingat din tayo sa pupupo sapagkat yan ay nababasa ng dyablo. Pag nabasa yan ng dyablo, yung ganda ng paniniwala noon. Makikilala ka tuloy ng dyablo. Hindi ka nakilala ngayon ng dyablo Pero magiging friend ulit kayo. Gusto mo magiging friend ng dyablo? Kasi sa kapupos mo ng mga negative. Ano ba tayo? Negative o positive? Positive po tayo Hindi naman tayo. Dati, nasa kadiliman ka, mag-post ka ng kademonyuhan at ng mga bagay na kadiliman, yung mga bagay na ginagawa, nasa kaliwanagan ka na, kapatid. Dapat liwanag na rin ang iyong post. Amen? Amen. Yan. Nagkakaintindihan naman tayo. Sabi ni Pastor James, na kanyang conclusion, walking by faith means, hindi pa pala yan. Kahit lumalakad po tayo sa mundo ito, na para ba, na hindi mo nakikita na gumagawa ang Diyos, pwede tayong magtiwala pa rin sa Kanya,
He is preparing us for blessing and relief from what we are facing somewhere down the road. Meron kasi namang mga bagay talaga na parang ang hirap unawain. Lord, timing ka ba? Lord, ang iyo bang rescue ay tama sa panahon? Lord, naririto kami sa isang sitwasyong mahirap, nandyan ka ba? O kumakanta ka rin ng natutulog ba ang Diyos? Kahit hindi mo alam kung anong ginagawa ng Diyos, nakasisigurado ka sa pananampalataya mo na may ginagawang mabuti ang Diyos. Hindi sa pasama ang gagawin ng Diyos sa iyo, sapagkat hindi yan ang layunin at purpose ng Diyos. Hindi nature ng Diyos ang masama. Kaya kahit parang ikaw ay malabo sa isang sitwasyon, relax ka lang. Pwede mong pagtiwalaan ang Diyos. Kasi binigyan ka nga ng kalakasan o ng pananampalataya para ikaw ay magtiwala, maglagak, without strain, without tension, relax ka lang. Walang pamimilipit, walang pagpipilit, ikaw ay nagtitiwala lamang kay Jesus. Naalala po nyo si Pedro nung lumakad sa tubig. Sinabi ni Pedro, sabi daw sa Matthew 14:28-31. Ang ganda ho nito kasi ito'y patungkol sa pananampalataya. Minsan, nangyayari din po ito sa atin. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Tanong, madali bang lumakad sa ibabaw ng tubig? Try mo. Kahit sa palanggana. Testing mo lang. Sabi mo, Lord, kung ikaw talaga ang pinananampalatayanan ko, sa palangganang ito, lulutang ako. Mahirap. Nangangailangan ng totally na kumpiyensa doon sa sinasabihan mo. Sabi doon, Panginoon, kung talagang ikaw yan, hayaan mo. Kasi si Kristo, ito ay panahon na sila ay nagpakain ng 5,000 doon sa kabilang pangpang. Ang sabi ni Jesus, umuna na kayo at ako'y mananalangin pa. Tapos sumunod si Kristo, naglakad. Hindi ko alam kung gaano kalayo. Pero nakita ni Pedro, naglalakad sa tubig ito nga sina Pedro, dala-dala pa nila sa bangka yung 12 bakol na kitang-kitang ebidensya na naghimala si Kristo. So maaaring yung kanyang boost ng pananampalataya ay nagtitiwala talaga kay Kristo. Nagpakain niya ng 5,000 sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Yung pagganamang ako'y lalakad sa tubig, kayang-kaya rin niya. Himala din yan Sumagot si Jesus. Akala niya, mabibiro niya o maano niya si Jesus. Halika. At mula sa bangka, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Nakalakad? Hindi. Yung tumalon nga lang, baka nga isip papailalim pag tumalon tama? Bubulusok ako niya pag tumalon. Pero nung lumakad siya, nung nagsimulan lumakad, nakalakad niya. Ngunit nang mapansin niya na malakas. Kaya pala dapat hindi tayo mapansinin. Nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Tapos sumigaw siya ng, Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Sa 31, agad siyang inabot ni Jesus. Buti na lang. Bakit ka nag-aalinlangan? Anong sabi? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. So verse 30, may napansin lang siya Nakatingin siya kay Jesus, pero napaganon lang Parang glimpse lang. Nakita niya, napansin niyo, parang napansin niya na malakas ang, yun? Sense of yun? Seeing at saka hearing. Nagpalit siya ng mode. Sa halip na by faith, ay by seeing siya ngayon. Nagulintang siya, napaganon lang ang lakas ng hangin, ang lakas ng bagyo, husay, ubos ang bigas. Walang pansaing. Ay natakot na at nagsimulang lumubog. Ay mabuti ang ating Panginoon. Ang sabi doon, bakit ka nag-alinlangan? Anong dalawang elemento? Alinlangan at
pananampalataya. Pwedeng mag-exist parehas ang iyong pag-aalinlangan at pananampalataya. Mamaya, magandang life application natin, galing kay Pastor Anthony. May dalawang nag-e-exist eh. Yung pagdududa, makakapagtapos kaya ako, gagaling kaya ako, makakapangibang bansa kaya ako, o ako'y mananampalataya sa Diyos. Dalawa. Mamimili ka. Pwede mong patayin o tapyasin, kagaya ng taba. Kung inag-aalis tayo ng taba ng katawan, kailangan din magtapyas ng unbelief. The more na nakikilala mo si Kristo sa kanyang tinapos na gawa at sa kanyang mga himala, the more na lumalaki ang iyong pagtitiwala at paglalagak ng pananampalataya sa Kanya. Ay, hindi ako kayang gutumin ng Panginoon. Tama ba? Pwede bang panampalatayanan mo yun? Minsan nag-faith ako, Lord, hindi po mawawalan ng pagkain doon sa aming ibabaw ng mesa. Pananampalataya ba yun? Yes. Paano mauubos yun? Inananampalataya ako na hindi uubusin ng Diyos yun. Na siya ang magpo-provide. Nakuha ho ninyo? Agad siyang inabot ni Jesus. Ang tanong lang, bakit ka nag-aalinlangan? So tayo, bilang isang mananampalataya, kung paanong binabawasan natin ang sama ng ugali, binabawasan din natin ang ating pag-aalinlangan. Amen? Tama ho ba yun? Nagbabawas tayo ng sama ng ugali? O sino nagdadagdag ng ugali, ng masamang ugali? Wala naman eh. Papino ka ng papino. Bukod pa sa paganda ng paganda. Papugi ng papugi. Pagwapo ng pagwapo. Palago ba kayo doon? Sige, salamat sa inyo. Pag inalis mo ang focus mo sa pagkakaangkla ng iyong pananampalataya kay Jesus, ang buhay Kristiyano mo, magiging mauga. Kagaya na nangyari kay Pedro. Nakakahilo. Alam nyo, pag hindi nakaangkla ang barko, ay pag may bagyo, ganyan na yan ng ganyan. Patalon-talon, walang kasiguraduhan. Kaya huwag mawawala ang angkla ng pananampalataya kay Jesus. Hebrews 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Alam nyo, hindi lamang si Jesus ang nag-initiate ng pananampalataya natin eh. At ang paglakad natin ng buhay pananampalataya, siya rin yung nagsusustain. Siya yung finisher. And bring it to completion. Hanggang sa makita mo na ng mukhaan ang ating Diyos, siya yung author, siya yung finisher ng ating faith. Kaya kumpleto ka na eh. Ang iyo na lamang gagawin ay looking na lang eh. Looking unto? Huwag ka nang tumingin sa iba. Huwag ka nang mapansinin. Sabi, at napansin ni Pedro na malakas ang bagyong Christine. Kaya siya inabot ng baha. Huwag na. Looking na lang tayo kay Jesus. Mahirap ba yan? Hindi na mahirap yan kung ikaw ay may tanim ng pananampalataya. Gagamitin mo na lang ang pananampalataya. Ang maganda nito po, yung faith na yan ay binigay sa atin, available 24/7. Amen? Hindi yan optional. Lord, kailangan kong mananampalataya. Bigyan mo ka ng pananampalataya ngayon. Lulubog na ang bangka. Diyos ko po. Tatawag ka na naman ng iba. Hindi. Yan ay binigay sa iyo hanggang sa finish. Kaya meron ka ng pananampalataya. Last week, nagkasabay kami ni Pastor James na may sakit. Nalason ako siguro, nadapuan ng langaw yung nakain ko. Kumain ako ng alas 8 ng gabi. Nag-chat si Pastor James kay Pastor Anthony. Pakipray daw. Nakapag-pray na si Pastor. Naipag-pray na siya. Kinilim ko na lang na ako'y pinagaling na rin. Alam mo nyo, kapitbahay lang namin yung Golden Gate at saka St. Patrick Ginigit na kami ng ganun eh. Sabi ng aking katawan,
Ginanon ko yung balat ko, nagsishrink na, yung parang dehydrated ka na, ganun ang sabi ng matatanda. Pag ikaw daw ganon, dehydrated, malapit ka ng mautas. Wala. Mas madali daw nakakautas yung ganon kaysa yung suka at tae. Sabi ng aking isip maglakad ka na, kaya mo namang lumakad. Lalagyan ka lang naman ng dextrose. Alam nyo, naintay ko pa hanggang madaling araw na ako'y sukat tayo, hanggang sa mag-put ako ng trust kay Jesus na pinagaling mo na nga yung mga may sakit. Sabi ko, enough is enough. Tama na. Sa pangalan ni Jesus, ako'y magaling na. Alam nyo, the moment, 3:00 ng madaling araw, nahimasmasan ako at gumaling na ako. Ang tanong ko, bakit ang tagal? Pwede mo na naman gamitin at the moment na ikaw una pa lamang na hindi ka pa nagmumukhang bangkay. Pero bakit hindi natin nagagamit? Hindi ka dalubhasa. Hindi ka bihasa. Para meron ka pang mga reservation na, malakas-lakas pa naman ako. Nakakapunta pa naman ako ng CR, nung hindi na ako makabalik, sinusundo na ako ng aking esposa. Oy! Haplos ang likod haplos ang tiyan. Teka, mananampalataya na ako. Kung dalubhasa ka. Kaya dapat magpakadalubhasa tayo sa pananampalataya. Amen? Deklara mo ang tinapos na gawa ni Kristo. I-align mo ang iyong salita. Sapagkat ang lahat naman ng promises ng Panginoon ay yes and amen na kay Kristo. Pwede ba natin palakpakan si Kristo? Anong gagawin natin? Anong application natin? Kailangan mong magbasa ng salita ng Diyos. Kailangan mong mag-aral. Di ba? Sabi ni Pastor James, the word and promises of Christ are true, unchanging, good, and powerful. So, anong gagawin natin? We search, we read, we believe, and speak, for it is God's good and perfect will for us. Hindi na kawalan sa atin ang tayo'y magbasa sa liksikin ng salita ng Diyos. Ang tawag doon, pitasin ang mga pangako ng Diyos, tanggapin, gawing realidad sa buhay mo. Atin na ho yun. Personal na ho natin yun. Kaya tayo'y nagsasaliksik at nag-aaral ng salita ng Diyos. Learn to live by the facts of God's Word rather than your feelings. Pag dumating si feelings, at saka yung mga bagay na nakikita mo, hindi yan yung tunay. Pag may mga sintomas kang nararamdaman, hindi tunay yan. Reversible yan. Amen? Kailangang mamuhay tayo ng may kahusayan sa pananampalataya. Sabi ka doon, walk by faith not by sight. Maging dalubhasa tayo. Kasi talaga namang dalubhasa tayo doon sa ating 5 senses. Tama. Biruin mo naman, mula pagkabata hanggang sa ikay lumaki na, yan yung pinag-aralan mo, yan yung nararamdaman mo. Pag may narinig ka ng tunog sa mantika na crispy pata, yun Narinig mo lang yun. Bihasa ka na Tapos umamoy. Ay, crispy pata nga. Nakahiga ka pa noon, hindi mo nakikita yon. Dahil kay dalubhasa sa 5 senses na yan. Ay, nung makita, nung inihain sa mesa, nakita mo na lalo, ay, crispy patang ang tunay. Kinurot mo. Sense of touch. Pagkakalutong. Yun yung plastic na, kung dukdukon butas ang balat. Malambot. Talagang, ay, nung nilapang mo na, nung isinubo mo, lagi tikan, tapos iagos dito yung yung mantika. Hanap ang amplopidin at saka bihasa ka bawang, pineapple. To live is Christ, to die is gain. Minsan lang naman bakit yung aking mahal na biyanan na may buhay na walang hanggan, pag nag-request sa akin ng crispy pata, pinagluluto ko. Minsan lang tumaas ang BP. Hindi ko na pinagluluto ngayon. Iniingatan na namin. Tinetherapy pa.
Pero merong sixth sense eh. Yung faith eh, ibinigay. Iba ang ano nito, iba ang function. Ito'y nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Ito'y nakatuon sa mga pangako ng Diyos na dapat natin panampalatayanan. Hindi katuring o katulad ng five senses natin. Hindi tayo sanay dyan. Kung kayo naging Kristiyano kahapon, nung 1 taon, 2 taon ka ng Kristiyano, hindi tayo sanay sa mga bagay na yan. Kaya nagpapakasanay tayo sa pananampalataya. Bakit tayo dapat mabuhay sa pananampalataya? Kasi kahit yung pakikipaglaban nating espiritual, ang ginagamit pa rin natin, pananampalataya. Letter B, nire-resist natin ang kaaway natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Unang Pedro 5, 8, and 9. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya, na siya'y, nasa na yun? Labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya naman pala para labanan mo ang liyong umuungal. Hindi na nakikipagtalute sa kaaway. Panampalatayanan mo na lang na siya'y talunan na. Amen? Huwag mo nang tanungin, ilan ba kayo? Saan ba kayo nakatira? Sa tingin mo, siseryosohin ka ng dyablo? Sinungaling nga yan. Yan niya ang ama ng kasinungalingan. Huwag na. Labanan niyo siya sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Teka, tapos na tayo. Tinapos na ni Kristo ang labanan sa iyo. Lumayas-layas ka na sa tabi ko. Amen? Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, iyamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na sa sanlibutan. Recently lang, meron akong na-meet. Meron kaming ipinapagawa. Nagalaw daw ng maligno. Hindi natapos yung ginagawa. Bakit ano ba nangyari sa inyo? Nawala ho ang aking memorya. Ano hong sabi ng albularyo? Kasi doon tumakbo Wala tayong magagawa dahil yung mga taong walang pagkakilala kay Kristo, kung saan napunta na magagaling. Na ito namang magagaling na ito ay hindi naman nag-aalis, nagdadagdag lang. Kaya pag pumunta sa albularyo ang isang tao, naalis yung isang bukol, ang kapalit noon, 2 bukol. Kasi hindi naman nagpapagaling ang albularyo. Ang dyablo, nagpapagaling? Ang dyablo, pagagalingin ka? Ay hindi. Pag inalis ang lagnat mo, malaria sunod ang ipapalit. Sabi, naku, yan ho ay nabunutan ng buhok. Nabunutan daw ng buhok yung magagawa. Tapos isasama na daw sa kaharian. Para ako ngayon, sa realidad na tayo nakatuon na kay Kristo, nung una, nandoon tayo Hindi mo naman maaaring sabihin sa salain na, hindi totoo yan. Wala kaming yan, hindi kami. Sabi ko na lamang sa sarili ko, kung yun yung maligno, lalaki, walang babae. Kung may babae pa yun, di maligna. Bakit walang maligna? Paano kung maniniwala ay walang babae? Maligno lang Nakarinig na ba kayo ng maligna? Wala. Kaya hindi ho kami naniniwala dyan. Kami naniniwala naniniwala kami kay Kristo lang na tayo ay hindi kayang galawin ng kaaway. Saan mo siya lalabanan? Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Ang pananampalataya ko kay Jesus Hindi ako magagalaw ng mga demonyong yan ng mga manggagalaw na yan ng mga malignong yan Dati yon kung saan tayo nagsusuot. Pag nabati ka lang na ikaw ay nabalis, saan ka pupunta? Doon, sa mambabalis. Kahit nga sa tuklaw ng ahas sa halip na sa ospital pumunta, kay tuklaw doon sa Rosario napunta, ano nangyari? Utas! Ang dami ho nating ganong mga paniniwala. Pero sabi doon, labanan yung matatag sa inyong pananampalataya. Kaya kapag establish ang pananampalataya mo, hindi ka malilisya.
Hindi ka may iligaw, hindi ka madadaya ng kaaway, hindi ka madadaya ng kapitbahay mo, hindi ka madadaya ng maling aral, kasi tama na ang pananampalataya. Mahalaga pa ang pananampalataya? Yes, kasi letter C, yung ating pananampalataya, yan ang pagtatagumpay natin sa mundong ito. Unang Juan 5:4 and 5, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Napagtagumpayan na po natin ang sanlibutan. Verse 5, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Nananampalataya ba tayo kay Jesus na siya ang anak ng Diyos? Tayo ang mananagumpay ni Kristo. Anong ating life application? Last po. Ito po, maganda. Kapatid, yan ang dapat nating gawin. Busugin mo ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng pakikinig, pagbabasa, pagbubulay-bulay, at pag-aaral tungkol kay Kristo at sa tinapos niyang gawa. Mababasa ho natin yan sa Roma 10:17, Gawa 20:24-32, 1 Corinthians 15:1 and 4. Kapag ginawa mo yan, tiyak, mamamatay ang mga pagdududa mo. Sinong gustong mamatay ang pagdududa? Ayan. Makinig tayo, magbasa at magbulay, mag-aral ng kanyang salita. At the more na nakikilala natin si Kristo, the more na tayo ay naglalagak ng pananampalataya sa Kanya. Anong iuwi nating katotohanan? Our takeaway? Yan. Only faith in God and trust in Him give us the strength to endure and obtain victory. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Panginoon, nagpapasalamat po kami sa regalo mong pananampalataya sa amin. Libre, walang bayad. Naririto kami, Panginoon, na nagsasabi sa iyo ng pasasalamat sapagkat minarapat mo na pagkalooban kami ng biyaya na regalo ng pananampalatayang ito. Lord, nawa ay magamit namin ito ng lubusan, maging dalubhasa kami, magpakasanay kami, Panginoon, na makita ang mga bagay na yung mga ipinangako upang matanggap namin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ikaw na naririto ngayon, nakikinig ng salita ng Diyos, kung nais mong tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon, na siyang pinagmumulan ng pananampalataya, hinayayaan kita sa isang panalangin ng pagtanggap, pakikipagrelasyon kay Kristo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan, ako po ay mapapahamak kung wala ka sa buhay ko. Nananampalataya ako na kayo'y namatay sa krus para sa kapatawaran ng lahat kong mga kasalanan. Nananampalataya ako na kayo'y nagbibigay ng regalo na buhay na walang hanggan para sa akin. Tinatanggap ko po ito. Tinatanggap din kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Tayo po ay magse-celebrate ng pagpipira-piraso ng tinapay.